Hello mga mamasis, assalamualaikum. So yun na guys, gabi na is pauwi na kami niyan. Galing doon sa kaibigan ng amo ko. So yan, ginabi na kami. So kita nyo naman mga video ko kanina. So laging fresh na fresh ang aking video. Buti na lang lumabas kami at kung hindi kami lumabas, wala akong maipopost na video at hindi na naman ako mapapansin ni algorithm o ni Meta. So yun guys, habang nagbibiyahe kami guys niyan. So hindi na masyadong mainit kasi gabi na eh. Pero ang simi pa rin ng hangin dyan is mainit. Kala nyo guys, malamig. Pero, malapit na rin ang taglamig dito sa Saudi Arabia. So, abangan nyo. Winter na rin dito. Pag dumating ang winter, sobrang lamig. So, ayan, ayos-ayos na naman tayo ng mga aparador at ilalabas namin yung mga taglamig na mga damit ng mga alaga ko. Ganon dito sa Saudi guys. Pag nagdaan ng taglamig, lahat ng aparador aalisin yung mga damit na pang mainit. Kailangan na ilagay doon ang mga taglamig, katulad ng mga jacket, yan, mga pajamang mahaba ang kamay. So, kailangan talaga yun guys. So, ayan, habang biyahe kami, tumigil muna kami kasi may bibili yung amo ko dyan sa store na yan. Hindi ko alam kung anong basa dyan. Ayaw sabihin nung alaga ko anong pangalan ng tindahan kasi hindi ko alam kung paano basahin yung Arabic na yan, leche, joke, charot. So yun nga guys, ayaw talaga sabihin ng alaga ko kung anong pangalan yan. So alam ba, sinasabi ko, bakit ayaw mong sabihin, iba na naman mood mo, nababaliw ka na naman. So yun guys, na-impluensya na kasi ng mga kalaro niya doon sa kanina, masyado siyang nagiging conservative. So alam ko naman conservative, pero bata pa naman siya. Pero pag malaki na siya, alam ko nagsusuot na siya ng nakap at abaya, hindi ko na siya isasama sa mga video ko. Pero hanggat maliliit pa ang mga alaga ko katulad ni Sepa de Sene, magbibideo pa rin ako guys. So ayan guys, nagbabiyahe na kami niyan. So nagkukulitan muna kami guys kasi naiinip kami, dumating yung amo kasi ang tagal bumili ng gamit kasi ewan ko kung binibili yung pala timbangan lang ata yung bibili niyang gamit daw ni Baba. Yan lang guys, so nagkulitan kami ni Senen. So ayan guys, sinaagaw niya sa akin yung cellphone kasi gusto niya lagi siyang kasama sa video. Kasi guys, hindi ko siya lagi nakakasama sa video kasi nga napasok siya. So, Sened, nagtatampo kasi ang lagi kong kasama ay si Sep. So, si Sened kasi malambing din yan. Kaso, matigas na rin ang ulo niyan, guys. So, pinatong ko muna yung phone ko para makita nyo kung anong ginagawa namin, guys, habang nag-iinintay namin yung amo ko. So, yun, guys, si Sened kasi yan. Seloso yan. Pag si Sep laging hinahawakan ko. As nagseselo siya sa akin guys. So yun yung mga mamasis, yan inaamoy-amoy ko si Seth kasi nga ang bango-bango talaga ng batang yan kasi baby, alam mo na pag baby laging mabango kasi ang gamit nila is pang baby shampoo, diba? Common sense daw. So yun nga guys, ayan, habang kinakausap ko siya kasi nga tinatanong ko kung anong pangalan nung hindi talaga niya sinasabi kasi na-influensya na siya ng mga kalaro niya. Guys, umaatake na naman yung allergies ko dyan kasi nga yun, gabi na niyan. So yung hangin pa rin na is maalikabok guys. So yan guys, ay hindi pa rin dumarating dyan yung amo ko. Hindi ko alam kung ano pang mga binibili niya. Basta sabi niya gamit daw ni Baba kasi kinabukasan darating kasi yung amo kong lalaki at doon manananghalian sa Kadiri. Tumulo na yung sipon, umatching kasi siya. So ayan, may allergy din kasi siya yan. Sorry guys excuse me po sa mga kumakain, pasintabi po. So ayan guys, may allergy rin kasi sa Sened. Parehas kami, nagkahawan kami sa allergy. So ayan guys, dumating na yung amo ko niyan. So ayan, binuksan ko ilaw para makita nyo kung paano kami nagkukulitan ng mga alaga ko. Ayan guys, so kita nyo naman dumidilim guys kasi nga nagbabiyahe na kami niyan guys. So binuksan ko yung ilaw para lang makita nyo kung anong mga ginagawa namin, kung anong mga kakulitan mga ginagawa ng mga alaga. Kasi guys, sinitingnan ko yung cellphone ko baka tumumba. So pinatong ko lang yan dyan sa patungan ng ng mga gamit dyan sa pintuan ng sasakyan. So yun guys, sama nagbabiyahe kami. Naiinip na rin si Sep niyan. Kasi nga gusto niya na umuwi at hinahanap niya yung lahaya niya, yung pacifier. So yan pinakain ko muna siya ng lollipop para hindi siya mainip habang nagbibiyahe kami kasi medyo malayo-layo rin ang lalakbayin namin papunta sa bahay namin. So yun guys, so manood lang kayo guys, huwag kayong maiinip, laging ganyan ang buhay ng OFW sa Saudi Arabia, hindi madali, mahirap guys. So ang amo ko kasi guys,
nagsisisya kasi yan guys. So nung dumating pa lang ako dito, una pa lang guys, napansin niya daw yung labi ko is parang nangingitim. So tinanong ako nung kapatid niya na kung nagsisigarilyo daw ako. Sabi ko, oo, nagsisigarilyo ako sa Pilipinas, pero dito hindi. Pero nung nalaman ng amo ko nagsisigarilyo ako, parang sinabihan ng kapatid niya na bakit di mo pagsigarilyo si yan. Sa story guys, akong mga bad words yan, pero totoo yun guys. Kung sa mabait, hindi, nakakaintindi lang talaga yung amo, kasi sabi nila kapag hindi daw nagagawa yung mga ganung bagay kasi nababaliw daw. So baliw lang. So hindi guys, ako kasi guys is kahit wala akong sigarilyo 1 taon na 2 taon na 3 taon, 4 na taon, hindi ako mababaliw kasi kaya kong hawakan. Kasi ang paninirog guys is nasa isip yan, hindi yan ginagawang habit araw-araw. Meron naman po akong cigarette sa bahay. Alam niya, nakita naman yung isang pakete ko noon. Kasi alam niya na naggaganon talaga guys. Mabait ang amo ko, hindi, mabait talaga siya, pero marunong din siyang makaintindi. Pero hindi ako nagpapakita sa kanya na naggaganon ako kasi nga syempre nakakahiya naman sa kanya. Pero lagi naman siya nagsisisya guys. Intindihan ko rin siya kasi minsan masakit daw ulo niya, yun lang ginagawa niya guys. So ayan guys, papunta kami sa Dunkin Donuts. So ayan, naghahanap yung amo ko ng malapit na Dunkin Donuts. Di niya alam is malapit lang sa bahay yung Dunkin Donuts. So ayan, nagugutom na naman siya. Mahilig talaga sa matatamis na pagkain guys. So ayan guys, kita niyo nagbabiyahe pa kami niyan, pauwi na kami niyan sa bahay. So medyo inaantok na ako, pero pagdating ko sa bahay, nako, hindi pa ako aantok dahil marami pa akong gagawin. Kasi alam nyo guys kung anong gagawin namin is maglilinis pa ako guys, kasi nga kinabukasan darating yung amo ko. Kailangan pagkagising ko is malinis na. So ang ginawa ko, pagka-uwi namin dyan guys is kailangan ko talagang matagtag muna guys. So yan, yan habang nagbabiyahe kami guys. So kayo sa mga video ko guys, kasi ganyan lang talaga, kasi mahabang video to para mapansin ni Meta. So yun lang guys, pupunta kami na sa Dunkin Donuts. Ayan, umu-order na kami. Tapos tinanong ako ng amo ko kung ano gusto ko, at gusto mo ba ng donut. So sabi ko naman, oo, syempre gusto ko ng donut, alam mo na yun. Charot, yan yung amo ko. Maganda yan guys, sexy. So ayun guys, order na yung amo ko ng 4 na donut na tig-iisa kami. Tig-iisa kami ng donut yan ni na Shama. Ilan ba kami? 4 lang. Yung amo kasi nagda-diet kasi yan. Ayaw niya kumain ng marami, masyadong sweet. So nagda-diet siya, pero hindi naman pumapayat. Ayun lang guys, kasi dito uso talaga ang mga reto-retoke sa puwet, sa kahit sa ang parte ng katawan. So ang mga araba dito is mga retokada. So yun nga guys, hindi pa rin natatapos mag-order ang amo ko. 4 lang naman na doon ang orderin, pero ang tagal-tagal mag-order. So yun guys, napakamura lang sa pera ng real ang pagkain dito sa Saudi Arabia. Pero pagdating sa Pinas, nako po, yung 1,000 mo budget mo ng 1 linggo, hindi pa kasya sa bigas pa lang. Sobrang mahal na guys. Dito kasi yung mumura ng mga bilihin. Maunlad ang ekonomiya dito sa Saudi Arabia. So hindi nyo nakikita na laging madumi sa paligid. Guys, makikita nyo laging malinis. Kasi alam bakit? Sa buong paligid is maraming nagwawalis kahit sobrang kainitan. Kaya yung amo ko pag nakakitang may nagwawalis guys, binibigyan niya. So yan, kukunin na namin yung order namin. So kita nyo naman guys, asap na mga donut guys. Lahat yan natikman ko na, kasi nga lahat ino-order yan ng alaga ko minsan. Kaya tatanungin lang ako ng amo ko kung anong gusto ko dyan. Pero ang paborito ko dyan yung cookies and cream. So yan guys, 24 hours yung Dunkin Donut na yan. Pick up and order. Hindi nagsasara yan kahit anong oras ka lumabas. So ayun, nagbabayad na yung amo ko kasi nga nagmamadali ng umuwi, kasi ang alam ko parang may pupuntahan pa siya. So wala akong pakialam kung siya pumunta, basta mag-ingat lang siya palagi. So yun guys, malapit na kami sa bahay namin. Ayun lang po, bye bye.